Ang kalansay ay patuloy na naghihintay, lumipas ang mga araw, ngunit hindi siya bumabalik. Natatakot siya na pinili nitong manatili sa nayon, na iniwan siya. Bakit gusto niyang makasama ang isang kalansay? Isang lalaking parang sundalo ang lumabas sa kastilyo, bumubulong sa sarili. Mukhang may itinapon siya sa labas. Ang kalansay na sundalo ay nag-imbestiga at nalaman na ito ay si Rubia, binugbog, bagbog, at walang buhay. Nabigo siyang protektahan siya. Narinig niya ang dalawang lalaki na nagtsitsismisan, ang isa ay naiinis sa pagpapakamatay ng dalaga at ang marahas na reaksyon ng kanyang kapitan, ang isa naman ay nagpapaliwanag na hindi nila ito maipagbibili. Nakikinig ang kalansay sa kanilang usapan. Ang isa sa mga lalaki, walang pakialam, ay naghahanap sa katawan ni Rubia para sa kanyang masamang kasiyahan. Ang kanyang kasama, tinabig, umalis. Habang nagsisimulang maghubad ang lalaki, gumagapang ang kalansay sa likuran niya, sinasaksak siya sa likod. Binyantaan niya ang lalaki na sasagutin ang kanyang mga tanong o haharapin ang kamatayan. Ibinunyag ng lalaki na ibinigay ng innkeeper ang babae sa mga gwardya, at anuman ang nangyari sa kanya ay nasa utos ng kapitan. Naiinis sa lalaki at sa kanyang mga gawa, nagpasya ang kalansay na patayin siya. Nakatago sa damit ng lalaki, tumungo siya sa inn pagkatapos ng dilim. Inatake niya ang tagapangasiwa ng bahay tuluyan, na natakot sa kanya. Inaangkin ng innkeeper ang kamangmangan tungkol sa dalawang miyembro ng lipunan na naghabol sa bilang ng anak ni Erest. Pinipilit siya ng balangkas para sa impormasyon tungkol sa pagpatay kay Rubia. Sinubukan ng tagapangasiwa ng bahay tuluyan na tumakas, ngunit mabilis na tinusok ng kalansay ang kanyang binti gamit ang isang espada. Ipinagtapat ng innkeeper na pagkatapos na makabili si Rubia ng armor, ibinigay niya ito sa mga gwardya, dahil plano ng kapitan ng bantay na ibenta siya sa lipunan ng mga ginoo ng Necrons. Biglang lumabas mula sa leeg ng lalaki ang isang malayo lang nilalang na parang ahas, na sinakaw hanggang mamatay dahil sa pagbubunyag ng mga sikreto. Nagpasya ang balangkas na siyasatin ang lipunan ng mga ginoo ng Necron, dahil tila sila ang nasa gitna ng lahat. Nagnakaw siya ng sandata mula sa inn at umalis, nangako na magiging mas malakas siya upang iligtas si Rubia kung makatagpo siya muli. Nakipagsapalaran siya sa isang piitan na kilala bilang Charnel House of Spirits, na naghahanap ng mga halimaw na talunin. Nakatagpo siya ng isa pang balangkas, ngunit ayaw niyang labanan ang kanyang kauri at tumalikod na umalis. Biglang lumitaw ang isang abiso, na nagpapahayag ng pagdating ng isang napakalaking skeleton boss na may hawak na mahabang mace. Agad na binasag ng amo ang kabilang kalansay. Ang kalansay na sundalo, na nabiglas sa pagkilos na ito ng pagpatay sa mga kamag-anak, ay nagpasya na lumaban. Mabilis niyang natalo ang dalawang skeleton minions at ginamit ang kanyang liksi at katalinuhan para pilayin ang amo. Sa kabila ng pagiging hindi balanse, pinalo ng amo ang skeleton na sundalo. Nagpasya ang kalansay na sundalo na huwag maliitin ang amo. Siya ay mabilis na umakyat sa ulo ng amo, na nagsasabi kung gaano kalungkot na alam niya ang kahinaan ng kalansay. Itinutok niya ang kanyang espada sa bungo ng amo, natalo ito. Lumilitaw ang ilang mga abiso, 5 beses na siyang nag-level up. Nakatanggap din siya ng bagong quest, ay ugoy ang kanyang espada ng 10,000 beses para makakuha ng bagong kasanayan sa espada. Sinimulan niyang i-swing ang kanyang espada, at nagsimula ang pagbilang. Bilang isang balangkas, hindi niya kailangan ng pagkain o pagtulog, na ginagawang medyo tapat ang gawaing ito. Nagpasya siyang manatili sa piitan upang magsanay. Samantala, isang grupo ng 3 explorer ang papasok sa piitan. Ang kalansay na sundalo ay nagsimulang indayog ang kanyang espada upang makuha ang bagong kasanayan ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Binibilang lamang ng system ang mga swing na ginawa ng may wastong poster. Lumilitaw ang isang mensahe ng babala, na nagpapahiwatig ng mga nanghihimasok sa piitan. Kasama sa party ng 3 ang isang kabalyero, isang babaeng mapula ang buhok, at isang babaeng may dilaw na buhok na nagngangalang Lena. Sinusubukan ng kabalyero na mapabilib ang mga batang babae sa pamamagitan ng babala sa kanila tungkol sa mapanganib na piitan na puno ng malalakas na kalansay, ngunit ipinangako niyang protektahan sila at pagalingin ang anumang mga pinsala sa kanyang mga mamahaling potion. Itinago ni Lena ang kanyang tunay na intensyon, ipagkanulo ang mayaman,
hanggal na kabalyero sa isang labanan ng halimaw at nakawi ng kanyang mga potion. Hindi sila nakatagpo ng anumang mga kalansay, na ginagawang kainahinala ang mga batang babae, ngunit tiniyak sila ng kabalyero. Gayunpaman, hamina ang kanilang kumpiyansa nang makita nila ang mga patay na kalansay at ang mga labi ng kalansay ng amo. Nabigo si Lena ngunit nananatiling determinado. Inihahanda niya ang kanyang punyal para hampasin, ngunit lumitaw ang isang nakabaluti na figure. Hindi niya sinasagot ang kanilang mga tanong, na pinaghihinalaan nilang isa siyang halimaw. Gayunpaman, sa kalaunan ay ipinahayag niya na pinatay niya ang amo at hiniling na umalis sila. Ipinapalagay ng kabalyero na ang figure ay isang tao ng mas mataas na antas at nagpas siyang umatras. Gayunpaman, hinikayat ni Lena ang kabalyero na labanan ang nakabaluti na figure, na nagpaplanong pagnakawan ang dalawa pagkatapos nilang maubos ang isa't isa sa labanan. Inalis ng nakabaluti na lalaki ang kanyang helmet, na nagpapakita na siya ay isang balangkas, na humantong sa kabalyero na maliitin siya. Tinutuyan ng kabalyero ang kalansay na sundalo at naghahanda sa pag-atake. Binabalaan siya ng kalansay, ngunit hindi siya nakinig at naniningil. Sa isang mabilis na paggalaw, pinutol ng kalansay ang mga braso ng kabalyero. Ang kabalyero ay bumagsak, nagdurugo mula sa kanyang naputol na mga paa. Sinubukan ng taong mapula ang buhok na tumakas, ngunit sinaksak siya ni Lena sa likod, na pinatay siya. Kung nasiyahan ka sa aming recap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pa. Pindutin ang bell para sa mga notification para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na anime recap breakdown. Ibahagi ang pagmamahal sa kapwa senpai at panatilihin nating buhay ang espiritu ng anime. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok.